Hello guys, good afternoon. It's 3 o'clock in the afternoon. After I did all this home medication, how to remove my gallstone at home, na hindi naman ganun kamahal. Okay? Tagalugin ko to para maintindihan nyo lahat. Kaya yan, mas maganda kasi ang Tagalog. Gaya nung nabasa kong vlog, Tagalog siya. Kaya mas madali siyang gawin ng kahit na sino. Actually, before, hindi ako nakakatulog. Especially in the evenings, lalo na sa gabi, pabiling-biling ako, masakit yung lower back ko, front and back, lower front and back ng hips ko is masakit. Yung dito sa abdomen ko hanggang dito sa likod ng balikat ko, as in masakit. Hindi ko siya alam kung ano siya. Basta na lang siya sumakit. So first time na naramdaman ko is bigla na lang akong, usually noon hindi naman ako ganun kapawisin. So I have two electric fans open, and pagsalita ako ng English, I'm sorry. Meron akong aircon. Yung aircon ko, ayan. Ano? Bukas yung electric fan ko. Bukas yan. Tapos meron pang isa doon. No? Ay, ang ganda ng Christmas tree ko. Tapos bukas pa yung aircon ko. Ganyan ako. Pero, ang problema ko is hindi ako makatulog. Umaga gabi hindi ako nakatulog kasi biglang nangyari sa akin is pawis na pawis ako. Ang pawis ko malamig. Grabe lahat na ginawa ko. Nagsuob na ako, usok na ako, nagpakulo na ako, nag-steam ako ng suka para kung meron na akong lamig sa loob ng katawan, lalabas siya. Ginawa ko lahat kasi laki ako sa hirap. Honestly, hindi ako mayabang na tao. Ito ako, kung ano niyo ako nakita, ito ako. Kung ano, I will tell this in English because mas madali. What you see is what you get from me, okay? Kung ano mo ko nakikita, ito ako, itong makukuha mo sa akin, ito ako. Wala na akong itatago. I'm very transparent. So, noon, malaki ako sa hirap. So, syempre, alam ko yung mga medication na mga herbal. Kasi nga, mahirap ako. Wala akong pambili ng gamot, wala akong pambili ng pampahospital, walang parents na nag-aruga sa akin, wala akong nanay, baby pa ako. I was 4 years old, namatay na yung nanay ko, yung mga kapatid ko, I don't know if they care or they don't care, I don't know, wala naman wala akong nakuhang, but it's okay, I still love them, they are my family. And now, malaki na ako, dito ako sa abroad, nag-iisa ako, nagkasakit ako, walang mag-alaga sa akin, hindi ganun karami ang pera ko, wala akong ipon, kasi mahal ang mamuhay dito. Bigla na lang akong pinawisan ng malamig na malamig, umaga, gabi, tanghali, hindi ako makatulog, pawis na pawis ako, sobrang lamig. So ang ginawa ko, meron akong kakilalang Russian, nagbayad ako, gumastos ako ng almost $60, something like that, $60 or $70, something like that, $75, para lang magpa-whole body massage. Punta ko dun sa friend niya, wala siyang place. So, I thought it was okay. Akala ko magiging okay, pero hindi pala. Hindi pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Akala ko gagaling na ako. Kasi, nung ako'y nasa Pilipinas, pag ako'y nagkakasakit, self-medicate lang ako. Ngayon, pag hindi pa rin, pupunta lang ako sa mga mall, like SM or Plaza Fair, or kahit saang mall, na may mga bulag na nagmamasahe, yung whole body massage ng mga bulag talaga, as in bulag, kasi magagaling sila talaga, kasi hinahanap-hanap po yung bulag na nagmamasahe dun sa Pilipinas, magagaling sila talaga. Pag ako feeling ko na magkakatrangkaso ako, punta na ako sa mall, tataksi lang ako, punta na ako sa mall, magpapa-whole body massage ako, pag uwi ko, magaling na ako, kasi magagaling talaga ang mga bulag magmasahe. Yun, sa Pilipinas. So ngayon, nung dito ako sa abroad, wala naman mga bulag na nagmamasahe dito, so I medicate myself. Ngayon, nung nabanggit ko sa best friend ko, si Barbie, sabi ko, bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun yung nararamdaman ko? Sabi niya, ano ba? Sabi ko, pinagpapawisan ako. Malamig ang pawis ko, sabi ko sa kanya. Kahit na may aircon na ako, malamig ang pawis ko. Bukas na yung dalawang electric fan, bukas may aircon, pawis na pawis ako na malamig.
Tapos may hot shower pa ako. Baka sakaling gagaling, hindi pa rin. May sinabi yung friend ko, sabi niya, alam mo may sakit ka. Sabi ko, paano naman ako magkasakit? Super healthy nga ako. Sabi niya, hindi mo lang alam. Sabi niya, internal, sa internal mo, isa sa mga internal organ mo may sakit. Sabi niya sa akin, baka may sakit ka sa internal mo. Sabi niya, hindi niya alam kung, sabi niya, baka yung sa puso mo, ganun. Doon na nag-usap kami. Sabi niya sa akin, oo yun, sabi niya yun, may sakit ka sa loob ng internal organs mo. Sabi ko, iniisip ko, ano yun? Dinedma ko kasi wala naman, so healthy eh. Tapos ngayon, nung umuwi na ako sa bahay mo, siguro sa 2 linggo, mag-2 linggo pa, 3 linggo pa yung pinabayaan ko lang after kong sinabi sa friend ko, or siguro 1 buwan na, nagsasuffer ako, pero malakas ako kumain ng maalat. Mahilig ako sa maalat, mahilig ako sa patis, yung ganung kalaking patis. It was almost 1 week ko lang siyang ubos na siya. Tapos yung boss ko before, when I was cashier in the bar, sabi niya sa akin, nung boss kong foreigner, sabi niya, oh my God, Pam, don't eat too much fish sauce. It's not good. You will get sick, sabi niya sa akin. So, dead ma lang ako kasi sarap na sarap ako kumain kasi mahilig ako sa maalat. Tapos ngayon na-realize ko na ito pala yun, na yung mga nakukuha ko, especially here, dito sa abroad, ang mga kinakain namin is frozen kasi wala namang fresh na market dito, wet and dry market, wala naman. So meron man siguro pero hindi pa rin siya ganun ka-fresh kagaya sa Pilipinas na pag galing sa dagat, bagsak sa palengke, parang tumatalon-talon pa talaga yung mga fish. As in, mga bago talaga. So wala naman dito, so no choice. Ngayon, nararamdaman ko pag higa ko kahit umaga, kahit tanghali, ang sakit ng dito ko, yung parting dito ko, parang feeling ko may object na surface, yung parang matalas, doon na paggagalaw ako, nagagasgas, natutusok, ang sakit. Hanggang dito lagi madalas, tapos madali ako mapagod, I always feel dizzy, talagang lagi ako nakalay down, nanonood ako sa ng mga palabas sa TFC, nakahiga ako, tapos pag pumasok ako sa school, super tamad ako, pag uupo lang ako ngayon, pagkakain ko, higa na ako, tamad na ako, wala akong energy, basta wala akong energy, pagod na pagod ako. Tapos nung sabi ko hindi iba na to, sabi ko baka mamaya magkasakit ako. Siyempre, nagwo-worry ako, wala ako sa family, ako sa family ko, nag-iisa ako. Nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ano po talaga yung mga nararamdaman ko? So, super pray ako. Makadiyos ako, sobra akong makadiyos. Hindi lang halata sa akin, pero sobrang makadiyos ako. I always pray to God. Makadiyos ako, sobrang mapagmahal ako sa lahat ng tao. Makadiyos ako. Hindi lang halata. Yun. So, ngayon, pray ako, sabi ko, Lord, turo niyo po sa akin anong pong dapat kong gawin, ano pong gamot dito sa akin, wala po akong pera pampa-ultrasound, pampa-check up, mas mahal ang pampa-check up dito. So, mayroon akong napanood nung nagkakalikot ako sa YouTube ko, may nabasa ako, it was accidentally nakita ko, or nag-google ako, ganyan, how to remove the gallstone. Nakita ko, chinek-check ko, ang dami-dami, nag-google na ako. Ginamit ko yung Google na how to remove gallstone, blah 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 blah. So, English. So, din ako ng Tagalog, paano alis ng bato sa abdo. I'm not sure if gallstone is really bato sa abdo. Sabi, it's okay. So, ngayon, nung chinek ko, marami akong nakita, marami akong nabasa na gallstone, how to remove your gallstone. So, binasa ko, ang dami, pero parang hindi ako kumbensado. But at the last few days, nag-check ulit ako. May nakita akong green apple, yung pala pampaganda, pang paalis ng bato sa abdo. So ngayon, sinave ko yun. Sinave ko sa Google Chrome ko. Ngayon, nung after few days, syempre, hindi pa ako nakakabili ng, wala pa akong blender, wala pa akong mga gamit, ganon. So, nireformat ng friend ko yung laptop ko. Nag-reformat siya. So, ngayon, hinahanap ko siya ngayon. Hinahanap ko yung sinave ko. Kasi maganda siya. Nandoon yung na-blender na Diyos. So, nawala siya. Tapos, nung na-reformat siya, nag-search ulit ako. Hindi ko na siya makita. Nalulungkot ako. Hindi ko na siya makita.
sakit ng sakit yung dito ko. Sa gabi, hindi ako nakakatulog, masakit. Sa umaga, sa tanghali, sa lahat na lang ng oras masakit. Tapos, nag-super worry na ako, nagsumasakit ang ulo ko, pero nag-complicate na siya. Masakit na yung kidney ko, masakit yung atay ko, masakit. Lahat na ng internal organ ko masakit. Diyos ko, nag-worry na ako. Sabi ko, baka mamamatay ako. Ano ba yan? Marami pa akong pangarap. Di ko pa nakikita yung father ko. So, ngayon, nag-search ulit ako. Wala na akong choice. Di ko na mahanap. Nag-search ulit ako. May na-search ako. Although marami akong, may nakita pa akong, yung itlog, yung pula, inihiwa-hiwalay niya yung pula, tapos blender niya yung pula, tapos ininom niya. So, parang ayoko nun. So, ngayon nag-search ulit ako. May nakita ako. Eto. Kitchen and Health. Ito siya. Kitchen and Health, blogs on the health benefits of everything I have in my kitchen. Ayan, I don't know if he's a boy or she's a girl. Pero, dito, nabasa ko yung mga reply ng mga tao, yung mga nagpapatunay na gumawa na, sabi niya dito, sa 293 comments. Ito actually, anonymous siya. Dito na lang tayo kay Nipotsky, okay? Sabi niya, hi, sorry, I read your message. Si Nipotsky nag-message sa kanya, that's August 8, 2013. It was 8:04 a.m. Okay, so ito sabi ni Nipotsky, LP. Hi, sorry, I read your message late. I will be posting that too. Will email you a copy. A copy of, wait, sorry. Nagulo. Ayan. So, a copy of, email you, copy you, can text me to email. Ngayon, nagtatanong sila kung paano maalis. Sinubukan nila. Ngayon, so, sabi niya, it was okay, alis yung kanilang stone. Sabi pa nga dito is, 300 stones ang natanggal, nakuha niya nung dumumi siya. So, sabi ko, oh my God, 300, ganun karami ang bato sa kanyang loob ng katawan, 300. Sa isang beses lang niya ginawa. So, the next day niya nang ginawa, nakakuha para siya ng 700. Sabi ko, oh my God, ganun karami. So, natakot ako. So, iniisip ko, sabi ko, totoo ba to? So, ganun ba karami ang stone ng tao sa loob ng katawan natin? So, nakaisip ako na paraan, ginawa ko siya. So, ang ginawa ko is bumili ako. Bumili ako ng blender. Ayun, ginamit ko siya makalat. So, ayun, bumili ako ng blender. Tapos, sinunod ko siya. Ito yung sinabi niya dito sa akin, no? Okay. Ito yung tips niya. Ito yung sa vlog niya. Sinunod ko lahat yung sa vlogs niya. Actually, may mga reply siya dito eh. Ang reply niya, ang pangalan niya ay ano to? Ang daming comments, oh. Super dami, 292. Siya well, I can't find. If I find her later, okay? Kasi ang haba na ng video ko, baka hindi siya mag-upload, sayang yung video ko. So, sabi niya dito is, ano ba yan? Lakas ng music ko. Sandali ha. Now that you're gone, yung music ko, now that you're gone, background music. Kasi nga, yung bato, it's gone. So, ito yung kanyang tips. Sabi niya dito, bumili ako ng dali, ang hirap. I-connect ko na lang kaya kasi it's okay. So, ito sabi niya, dali lang ha. Ako pa kasi. Ito sabi niya, naisip kong isulat ang experience kong ito sa wikang Tagalog o Pilipino dahil kabaliktaran ng isa kong isinulat sa wikang English. Sa link na nakasulat sa ibaba, alam ko na mas maraming madaling mauunawaan ang instruction ko dito. Sa panahon ngayon, mas nakakarating na ang signal ng internet at cellphone sa liblib kaysa sa medisina. Kaya para po sa kapakanan ng aking mga kababayan, ang bait niya, lalo na ng mga nasa kanayunan, ay nang hindi madaling maabot ang
Bisaya kasi ako, I'm sorry ha. Medisina, hangad kong ipaabot ang isang kaalamang gaya nito. I guess it's olive oil. Ayan. Is the most important and most beneficial oil in my kitchen, at among those benefits, pinakamainam sa lahat ay nagamit ko ito para maalis ang gallstone o bato sa abdo. Okay. Hindi ko na ubusin ha ang pagbabasa. So ito na yung kanyang tips. Ito naman ang nakuha ko na sa ika-4 na pagdumi sa kabuuan ng this is the first. Well, wag na yung sa akin na lang. Yung sa akin na lang, papakita ko mamaya. Isang tasang olive oil. This is the ingredients. Kukopihin ko yung vlogs niya mamaya. Picturean ko. Post ko din sa video ko. So, isang tasang olive oil. Extra virgin olive oil. Listen please. Listen carefully. Ayan sa lahat ng mga gustong gumawa ng homemade medication, how to remove your gallstone, ito po yung dapat nyong gawin. Ito yung sa vlog niya ha. Ito yung ginawa ko, sinunod ko. Isang tasang olive oil, Evo o extract virgin olive oil. Ayan. Maaaring makabili nito sa mga supermarket, tindahan na kailangan extract virgin ang klase ng olive oil na gagamitin. So, hinahanap ko yon. Medyo mahal lang dito pero it's okay. Isang tasang pinigang kalamansi o lemons, kailangan puro. Walang kalamansi ako nakita dito. So, lemon, yun ang binili ko, lemon, medyo mahal ng konti, it's okay. Tapos, isang tasang pineapple juice, unsweetened and pure, puro. Ang ibang klase ng juice ay hindi maaaring i-substitute, hindi pwedeng pamalit, ganon. Konting honey, puro. 1/2 litrong pineapple juice, o 3 straw para sa olive oil, calamansi at pineapple juice, at alarm clock. Alarm clock kasi, bakit may alarm clock? Sabi niya kasi dito, pag nag-start ka na ng iyong medication, every 15 minutes, i-alarm mo yung, every 15 minutes kailangan tutunog yung alarm clock mo para iinom ka na ulit doon sa olive oil at saka sa calamansi juice. Ito po yung procedure. Ayun lang yung mga ingredients na kailangan mo, na bibilhin mo. So, ito naman yung procedure na gagawin. Okay? Listen carefully, please. Ito yung ginawa ko, gaya ng sabi ng vlogger na ito. Paano gawin? Ito ha. Again, please listen. Paano gawin? 6:00 ng umaga, almusal, maaari mo lamang kumain ng lugaw o sabaw. It means soft diet. Okay? At uminom ng isang basong apple juice, morning snack. Hindi maaari ang kahit na anong matitigas o solid food, pero maaaring uminom ng tubig at ng pineapple juice 12 noon tanghali lunch. Okay? Kumain lamang ng lugaw o sabaw at uminom ng tubig o isang basong apple juice. Afternoon snack, apple juice o tubig 5. Apple juice o tubig 5 basong tubig. Okay. Apple juice. 5 to no, it's okay. It's not 5 baso, okay? It's just apple juice. So, one glass, ganon, isang baso. Then 5 o'clock to 5:30 p.m. super sabaw. Yung ginamit super sabaw talaga. Nagluto ako ng shrimp, hinalo ako ng chicken, tapos lagyan ko ng noodles. So, super sabaw. So, hindi ako nagutom. Super sabaw lamang at isang basong apple juice ulit. Sa pagitan ng 6:00 hanggang 7:00 ng gabi, isang baso iinumin mo. Yung apple juice na blender mo, pagka-blender mo doon, kumuha ka ng tela, pigain mo yon. Kasi ako, nung una kong ininom, hindi ko siya mainom kasi andun yung mga sapal-sapal. So, ang ginawa ko is piniga ko siya para tinanggal ko yung sapal. Tapos yung sapal, itabi mo kasi pwede mo siyang ibilad. Gamitin mo siya panghilod naman ng iyong katawan. Pangtanggal siya ng mga dumi-dumi ng balat. Papakinis mo. Or ihalo mo siya sa akin lang yun kasi gumanda yung hair ko. Tapos kumintab yung balat ko. Yung hair ko bilis humaba, tumubo. So, hinalo ko siya sa mamaya na yon, ito muna. Malito kayo eh. So, yung mula 6:00 hanggang 7:00, sa pagitan ng 6:00 hanggang 7:00, uminom ka ng isang basong apple juice, okay? Na piniga mo.
Kailangan wala ng kakainin o iinumin, igayak ang mga kailangan na nabanggit sa itaas. Ilagay ang kanyang bahagi, ilagay sa kanang bahagi ng kama pagdating ng alas 7 ng gabi o gawin ang mga sumusunod. Okay, gagawin na natin ang mga sumusunod. Listen carefully, ito na yung gagawin natin. Okay? Pagdating ng alas 7 ng gabi, hindi ka na kumain, di ba? Ito na. Na-prepare mo na yung na-prepare mo na yung isang tasang olive oil, isang tasang pinigang kalamansi, tsaka isang tasang apple juice unsweetened, at tsaka yung honey bee. Okay? Ito na. So, gamit ang straw, sumipsip ng kaunting olive oil sa kaunting kalamansi. Okay? Humiga ng nakatagilid. Nagets nyo? Ulitin ko ulit, okay? Ito na yung 7 o'clock na ng gabi, gagawin mo na yung procedure na. Gamit ang straw, sumipsip ng kaunting olive oil at kaunting kalamansi. Okay? Humiga ng nakatagilid sa kanang bahagi lamang, on your right side only. Ganon. Nakaganon ka. Nakatagilid ka. I-alarm ng relo ng kada 15 minuto. Kada 15 minuto, pag tunog ng alarm clock, ulitin ang pag-inom tuwing kada ika-15 minuto hanggang sa maubos ang olive oil at kalamansi. Okay, na gets? Tandaan na hindi pwedeng inumin ng maramihan ng olive oil at kalamansi. Kinakailangan, dahan-dahan at sa kanang bahagi ng nakatagilid sa paghiga, hindi pwedeng bumangon. Oh my God, ako bumangon ako, nag-YouTube pa ako, pero it's okay, meron pa rin, natanggal pa rin. So, hindi pwedeng bumangon, nakatagilid ka lang. So, every 15 minutes nakatagilid. Kaya pala sinabi niya na itabi mo na yung mga na-prepare mo sa tabi ng kama mo, sa kanang bahagi ng kama mo, kasi nga, nakatagilid ka lang, tapos every 15 minutes naka-alarm, sisip-sip ka na, nakatagilid ka lang ng ganon. Ako tumatayo ako doon. So it was wrong, but it's okay. Effective pa rin. Kailangan dandahan sa nakatagilid na pagtagilid pahinga, hindi ka pwedeng bumangon, okay? Ang pineapple juice at honey ay tulong lamang kung nakakaramdam ng parang mapapasok ka dahil sa olive oil. Para ang pag-inom ng pineapple juice at honey ay pakunti-kunti din lamang gaya ng pag-inom ng olive oil at kalamansi. Siguraduhin maubos ang lahat ng olive oil at kalamansi at panatiling nakahiga sa kanang bahagi lamang nang matulog. So, yun na po lahat ng procedure. So, ang ginawa ko, sinunod ko lahat yun, although tumayo-tayo ako, which is okay. Tapos, nung natulog na ako actually, nung naubos ko siya, ang tagal ko siyang naubos, ayan no, inano-ano ko pa siya, sinulat-sulat ko pa yung mga time, 7:27, iinom ulit ako. Pagdating ng 7:57, pag 8:27, from the 7:27 nag-start ako, so blah blah blah. Pagdating ng alas 8 ulit, 8:27, tapos kasi 7:27, 7:42 yung kasunod niyan. Tapos 47, 7:47, ganon. 7:27, 7:42, then 8:57. 7:57. So yun, ganon sinulat-sulat ko siya para hindi ko siya makaligtaan. Ngayon, hindi ako nakatulog. Ang dami kong naramdaman ang dami kong naramdaman kasi sabi ng vlogger ito ang kanyang naramdaman. Abnormal ang ikot ng system ng katawan. Ito. Asan na ba 'yon? Basta sabi niya dito, hindi ko siya makita. Sabi niya dito, ang kanyang naramdaman nung time na ginawa niyang procedure niya ito, sumakit ang kanyang tiyan, nagrarumble ang tiyan niya, ganon, sumakit. Ako, ang naramdaman ko is iba.
iba sa naramdaman nung vlogger na ito. Ang naramdaman ko is, hindi naman humilab yung tiyan ko. Hindi ako nakaramdam na humilab ang tiyan ko. Unang naramdaman ko nung pagsipsip ko ng olive oil is maduduwal ako, masusuka ako. Ang pangit ng lasa ng olive oil, para siyang lasang-lasa ko talaga ang crudo. Yung langis ng paglinis ng sasakyan, lasang-lasa ko, ganun ang amoy, ganun ang lasa ng olive oil nung ininom ko. Tapos sinaghalo ko ng apple juice, ng calamansi juice. Ang sagwa sa super talaga ang pangit ng lasa, talagang maduduwal, kaya pala may honeybee at sa pineapple juice. So pag iinom ako ng pakunti-kunti ng apple juice at honeybee, nawawala yung lasang yun. Although yung general na naramdaman ko na sumakit ang ulo ko. Mula nagsimula akong uminom gawin ang procedure, sumakit ang ulo ko. Yun lang, wala akong ibang naramdaman kundi sumakit lang ang ulo ko. Hindi ako nakatulog. Actually, nakatulog ako, it was magti 3 o'clock na ng madaling araw. Pero lagi ako nakatagilid, nanood ako ng balita, mga TV Patrol, habang nagpapaantok ako, nakatagilid ako ng ganon. Actually, inelevated ko pa nga, pero dapat hindi elevated. Kasi nahihilo ako, masakit ang ulo ko, so inelevated ko yung ulo ko, ganon, sa unan, hanggang sa nakatulog ako ng umaga. Pero yung naramdaman ko noon, masakit ang ulo ko. Ito pala, nakaramdam ako ng gutom na gutom ako, gusto kong kumain. Gustong kumain ng daing, gusto kong kumain ng marami. Tapos masakit ang ulo ko, hindi ako makatulog. Yan ang mga naramdaman ko nung ginawa ko ito. Tapos nung magti 3 o'clock na, napagod na siguro ako kapanood ng mga balita, palabas, nakatulog ako, naka-elevated, nakatagilid ako. Pero kasi gaya ng sabi niya dito, kailangan tagilid ka lang hanggang sa pagtulog mo. Kaya hindi maiwasan, napapabaling ako, nakatagilid ako sa kaliwa, parang nagigising, ayun, kaliwa ako, tagilid ulit ako sa kanan. So ngayon, ang nangyayari na, katagilid ako sa kanan, pagising ko ng umaga, wala yung sakit ng ulo ko. Tapos, hindi ako nagugutom. Parang, nung gabi, nung ginawa ko yon, ulitin ko yung naramdaman ko, sumakit ang ulo ko, nagutom ako, hindi ako nakatulog, hinang-hina ako. Yon, ibang pakiramdam, hinang-hina ako. Sobrang hinang-hina ako, para akong galing sa sakit. Yung galing ka sa trangkaso na nandun nasusuka ka, yun pala, nasusuka ako, masakit ang ulo ko, hinang-hina ako, nagugutom ako, hindi ako makatulog. Yun ang mga naramdaman ko, 5 ang naramdaman ko. So yung pakiramdam na parang galing ka sa trangkaso, hinang-hina ka, yun ang naramdaman ko, gutom na gutom ako. So pagising ko ng umaga, tama ang sabi niya. Ito sabi niya, bagong lakas, parang isang battery na bagong recharge. Yun ang naramdaman ko talaga. Bagong recharge na cellphone ako, battery ako nung pagising ko ng umaga. Kaya ang dami kong nagawa sa araw na to. Usually pagising ko, yung mga normal day ko, pagising ko sa umaga, tamad na tamad ako, wala akong nagagawa. Harap lang ako sa computer, mag-Facebook ako, mag-YouTube ako, gagawa ako ng music video, ganun lang. But this day, pagising ko ng umaga, lumabas ako, bumili ako ng kung ano-ano, pumunta ako dun sa store na favorite store ko, mamili ako. Tapos pagbalik ko sa bahay, yung daing kong isda nandoon, yung dinaing ko, inayos ko, tapos hindi ako nakaramdam ng gutom. Tapos ang ginawa ko, habang gumagawa ko ng daing, yung daing ko, inaayos ko doon, naglinis-linis ako ng kwarto ko, nakaramdam ako ng pagdumi. Usually, inaasahan ko na magtatay ako, kasi sabi dito is magtatay ka, kailangan stay ka lang. Kaya hindi ako pumasok sa school, 2 araw eh. Sabi niya, magtatay ka, kaya dapat nasa bahay ka lang, kaya ganun-ganun. So inaasahan ko talaga, magtatay ako. Hindi ako nagtae. Hindi ako natatae. Alas 10 na, alas 11 na, alas 12 na ng tanghali, hindi pa ako nag-aalmusal, hindi ako nakakaramdam ng gutom, hindi pa ako nagtatae. Sabi ko, ba't ganito? Hindi ako nagtatae. So during naglilinis ako dito, nakaramdam ako ng na matatay ako. Sabi ko, na magtatay na yata ako. Tapos sabi ko, salamat, matatay na ako. So excited ako na makita yung gems na, ito kasi yung sa kanya eh. Ito yung sa kanya.
Ito yung, ito yung nakuha niya sa kanya, oh. Ayan. Ayan yung nakuha niya sa kanya. Ito, sa kanya yan. Yan sa vlogger yan. So, excited ako na makita yan. Sa sarili kong dumi. Kaya, excited ako. Sabi ko, tatay ako. Excited ako. Tapos nung pasok ako sa toilet, dumumi ako. Sabi ko, kung sa toilet naman ako dudumi, baka ma-flash ko siya, hindi ko siya makita. Kasi, usually, nakakadiri. Tapos meron akong yung, hian ko yung small trash can, ginagawa ko siyang arinola, doon ako dumumi. Sabi ko, whatever happens. So, pag dumi ko, ang sarap dumumi. Akala ko yung basa, yung pururot, ganon. It's not pururot. So it's normal na tae ng maganda. Ang ganda ng tae. Ang ganda ng pagdumi ko, hindi mahirap, hindi masakit. As in, parang flow lang siya talagang, lumabas lang siya talagang very, very, lang talaga, very normal, natural flowing talagang paglabas ng dumi ko doon sa arinolang trash ko. Tapos sabi ko, malalaman ko talaga, ang sarap. So inubos ko talaga, so iniri ko talaga. Hindi ko na iniri ng malakas kasi parang ang sarap dumumi. Ang sarap ng pakiramdam ko nung nakadumi ako, parang panibagong buhay, panibagong lakas. Tapos yun na nung dinumi na ako, ang baho. Yun lang, super baho. Ang baho-baho, super. Tapos maduduwal ako kasi ako as in ew. Usually ako, gusto ko nurse, gusto ko makatapos ng nursing. Yan ang gusto ko sa buhay ko, makatapos ako ng course ng nursing. Kaya dapat hindi ako mandidiri, pero nandiri ako sa baho. Tapos nung tapos na, hugas na ako, ang linis na ako. Prepare ko muna yung alcohol, yung sabong panglaba, Downy, tsaka yung pang kudkod ng toilet sa bowl. Kasi ayoko siyang kamayin, nandiri ako. So ngayon, kita ko, pagtingin ko doon sa aking parang pinaka arinola ko. Oh my G, nakita ko ang dami. Kulay itim na itim na itim. Sobrang itim na bato, ang dami. Ang lalaki, ganyan kalalaki. Ang dami talaga. So ang baho. Tiniis ko, syempre dumi ko naman, pero ang baho as in ew talaga. So ngayon, ang ginawa ko is ginamit ko kumuha ako ng hindi ko nagamit na kutsara, tapos yung parang tasa na ganon, at saka yung pang-idid ng bowl, toilet bowl. So, nilinis ko muna siya doon, kinuha-kuha ko siya, tapos nung nakuha ko na, actually ang dami. It's more than 100 stone na nakuha ko doon sa dumi ko. Tapos, itim na itim, super itim na itim sila talaga. May malalaki, may maliliit. Ang daming maliliit, super dami na maliliit. So, hindi ko na kinuha lahat. Yung malalaki lang kinuha ko. Plinash ko na lang sila sa indoor. So, ang ginawa ko, sineperate ko yung mga stone. Ito siya. Sineperate ko yung mga stone. Tapos, kasi, madiriin ako, maarty. So, inaamin ko, maarty. Super maarty talaga ako sa buhay ko. Ew, ganon, maarty ako. So, ang ginawa ko, yung mga naipon ko to, malalaki to. So, kinuha ko siya, kinutsara ko siya, nilagay ko siya sa isang ganito, tapos yung sabon, panglaba, ginanon-ganon ko siya, tapos yung Downy, pinaghalo-halo ko siya, nilinis ko, tinanggal ko yung dumi. So ito, puro sabon. So natanggal ko na siya, binuhusan ko siya ng alcohol para mamatay yung bacteria, syempre. 'Di ba? So hinawakan ko na siya ng left ko, ginanon ko siya ng sabon, Downy, tapos yung alcohol. Sabon. Tapos nung nalinis ko na siya, malinis na, wala na yung amoy, binuhusan ko siya ng alcohol para mawala yung amoy. So, ito na siya. Nung binuhusan ko siya ng alcohol, lumiit. Malalaki yan siya, ganyan kalalaki. At saka kulay itim na itim siya. Tapos nung binuhusan ko siya ng alcohol, lumiit, tapos kulay parang gems. Kulay gems. Parang birdie siya. Ayan o. Nagkulay gems siya. Hindi siya tae na itim, hindi siya dumi na kagayong tae ng kambing. No, it's not. It's stone. Bato siya na hindi siya yung kagayang normal na bato na matigas. Malambot siyang bato, pero bato siya. May medyo matigas na malambot na bato. Yan. Nakita nyo? Ayan o.
Ang dami niya. Ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30. More than 40 siya. Yung nakuha kong more than 40. Pero, actually, marami siya. More than 100. More than 100 siya. Siguro hindi lang 100, mga 200 siguro kasi nandun pa siya mga buo-buo. Hindi ko na siya kinuha ulit kasi nandidiri na ako talaga. So, ang dami. So, proven ko siya talaga na totoo yung sinasabi ng vlogger na to. Kaya, sa'yo vlogger, I love you. Thank you so much. At, ito na yung ebidensya nakuha ko sa sarili kong gawa. At, anong pakiramdam? Ngayon, so far, hindi ko siya nararamdaman. Usually, ganitong oras, nakahiga ako, masakit, nag-aaray-aray ako. At, paggising, ito na, dumumi na ako. Tapos, nalinis ko na siya. Paglinis ko, nag-shower na rin ako. Sinabay-sabay ko na siya. Nang pagka-shower ko, nakaramdam ako ng gutom. Yun, nakaramdam ako ng gutom. It was 1:30 or 2 o'clock in the afternoon, nakaramdam ako ng gutom. So, ang ginawa ko, nag-blender ulit ako ng 3 apple. Tapos, hinaluan ko siya ng 3 patak ng honeybee. Blender ko siya, tapos piniga ko siya. Yun ang ininom ko in this morning. Hanggang ngayon, super hindi pa ako nagugutom. Ang sarap ng pakiramdam ko. Yun. So, yun po ang experience ko. Subukan ko na totoo, talagang totoo, hindi nagsisinungaling ang vlogger na ito. At, super thank you talaga kasi pag hindi ko ito nagapan, hindi ko siya natanggal, malamang ikamatay ko, malamang operahan ako, masakit, gumastos ako ng napakamahal. Hello, magkano? 100,000 ang pagpapa-opera ng gallstone. I don't have it. So, magkano lang nagastos ko? Yung blender, olive oil, I think wala pang $100. Wala pa. Super cheap. Homemade. Kaya kung ako sa inyo guys, sa lahat ng nanonood dyan, subukan nyo po ang ginawa namin. Ang ginawa namin ng vlogger na to. So, isa po akong patunay na hindi nagsisinungaling ang vlogger na to kasi marami dyan, fake. So, isa akong patunay na hindi nagsisinungaling ang vlogger na to at napakaganda ng kanyang tips at nagpapasalamat ako sa kanya. Again, inuulit ko, nagpapasalamat ako sa Kitchen and Health. Ayan. So, mamaya, kukunin ko yung complete picture niya. Sasama ko siya sa video ko. Thank you so much ulit, Kitchen and Health. Kung sino ka man na gumawa nito, na may-ari nito, babae ka man o lalaki ka, I love you. Thank you so much. Isang napakalaking karangalan at napakalaking tulong ang ginawa mo sa akin ngayong araw na to. I saved 100,000 pesos. Sana magtuloy-tuloy na to. Alam mo, hindi lang yung gallstone ang pakiramdam kong naalis eh. Lahat ng toxic waste ng katawan ko na ilabas ko sa ihi at saka sa pagdumi. Yes, kasi yung kidney ko masakit. Ngayon wala akong medyo nararamdaman. Parang feeling ko malinis yung laman ng tiyan ko, ganon. So ngayon, tuloy-tuloy ko lang to, gaya ng sabi ng vlogger na to. Ginagawa niya to, I think nabasa ko is 1 times a week. Isang beses sa linggo niyang ginagawa ito, or so mas maganda, regular siguro natin gawin to para totally talaga maalis, malinis siya. Honestly, mahirap ang nararamdaman ko kasi parang ayoko na siyang gawin ulit. Pero kung gusto mo talagang gumaling, tiis sa lasa ng olive oil, sa procedure, sa kunting sakripisyo, tiis kumpara sa gagastos ka ng mahal at malaki sa ospital na ooperahan ka. Kaya thank you so much. Medyo na malat pa ako ngayon kasi doon nga sa procedure na ginawa ko na medyo na malat ako, siguro kasi meron akong problema sa throat kasi bago ko to gawin, nagkaroon namaga ang throat ko, na yung laway ko dilaw, pero hindi naman mabaho, dilaw lang. Tapos pag gumaganon ako, pag binubuga ko dilaw, so ganon. Pero this time feeling ko okay siya.
maganda siya. Parang feeling ko gumaling talaga din yung throat ko. Okay na. So, recharge. It was recharge. Battery, parang battering bagong charge. So, thank you so much. I love you. I love you so much. God bless you. God bless us talaga. Ayan, once again, sa lahat ng mga nanonood ng video ko, please subscribe nyo ako. Mukha lang basura ang mga video ko, pero marami kayong matututunan. Kasi I'm beginner in YouTube. So, gaya ng sabi ko, totoo ito, walang halong kasinungalingan kasi ginawa ko, sinubukan ko bago ko ginawa ng YouTube. Way back doon sa mga YouTube ko, panoorin nyo, especially doon sa how to remove your seringoma. Ako, niremove ko yung seringoma ko sa nakakatakot na paraan kasi ang ginamit ko is muriatic acid na panglinis ng toilet. I tell you, it's not advisable. It's not doctor required. It's not doctor required to use muriatic acid to remove your seringoma all over your face. Okay? Ako lang ang gumawa niyan. Kaya wag niyong gayahin, please. Okay? Mas maganda kung may pera ka, go ka na sa doktor, magpa-laser ka na ng mukha mo. Pero ito, yung ginawa ko, homemade lang to, yung pagtanggal ng bato sa abdo, susundin yun lang yung procedure, okay? Panoorin nyo yung video ko kung paano ko natanggal yung mga seringoma ko sa mukha ko. Okay? Nandoon. May pag-asa. Lahat may pag-asa, okay? Huwag mawala ng pag-asa. Kasi medyo malat na ako. So, I wanna rest my voice now, this time. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa sumusubaybay sa lahat ng mga video ko. Please, I'm begging you, paki-subscribe. Please subscribe and please like, or if you like, you can share. Please share kasi may maraming matutulungan, maraming matututunan yung ating mga kababayan dyan, or even though a Western people, if you like to remove your gallstone, please watch this video and try to do it by yourself in your home. You just follow the procedure of this very, very generous and great, amazing blogger, Kitchen and Health. Thank you so much once again. And guys, to all Filipinos, or to all people, Western people, or Filipino po, all over the world, if you like to do medication, self-medication, homemade, to how to remove your gallstone, please watch this video and please follow the procedure. Medyo nahirapan ako magsalita, namamaos na ako. So, isa itong magandang balita para sa ating lahat, kung paano alagaan ang ating sarili, ang ating kalusugan, ang ating katawan, at makasave tayo ng napakalaking halaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. Once again, please subscribe my video, my YouTube channel, and share and like. Thank you so much once again. I love you guys. I love you all. Thank you ulit. Walang humpay na pasasalamat sa Kitchen and Health. I love you. Binigyan mo ako ng panibagong pag-asa sa buhay talaga. At hindi lang yun ang nakuha ko, ang napansin ko. Pasalamat din pala ako sa green apple. Kasi before, I hate green apple talaga. Nung nakabili ako, accidentally, pero gusto ko siyang itapon, ayoko siya. But this time, I love green apple na. Instead, bibili ako ng red apple, I used to buy green apple this time. Kasi there's a lot of benefits that we can get from green apple. Especially this gallstone. At meron pa pala, Kitchen and Health. Thank you so much. Ang green apple juice ay nagpapa-slim. Diba doon sa mga medyo chubby, medyo matataba, isa siyang magandang gamitin para maging pumayat ka. Always drink green apple juice at least 3 times a day. Yun siguro ang gawin mong juice, yung green apple juice, kasi napakaraming benefits siya na kukuha, diba? Pampapayat din siya. Bukod sa pampapayat, yung piniga na apple juice, yung tawag nito sa Tagalog, sapal. Yung sapal ng piniga ng apple juice, pwede mo siyang ibilad, ihalo mo siya sa conditioner, mix with conditioner and water, apply thoroughly in your hair. Nagpapaganda siya ng hair. Mabilis sumaba ng hair ko kasi ginawa ko na siya. Bilis sumaba ng hair ko. Tapos, pwede mo rin siya while you're in the shower,
scrub mo siya, yung sapal sa buong katawan mo or sa face mo, nagtatanggal siya ng mga acne. Nagtatanggal siya ng mga acne at saka mga black spots sa katawan mo. So yun, ang daming magandang nakukuha sa ito, ang ganda ang kintab. Ang kintab ng skin ko, yung sapal, pinang-scrub ko habang sasabon ako. Kasi ang sabon ko, anti-acne soap. Kasi avoid na ako na magkaroon ako ng acne at seringoma kasi prone ako dyan eh. Yes, mula nung nagka-seringoma ako, mabilis ako tubuan ng mga acne. So, ang ginagamit kong sabon is anti-acne soap. So, habang nagsusop ako ng anti-acne, minix ko yung sapal ng green apple juice. Tapos, binabad ko siya mga 15 minutes. And then, I use lukewarm water. Ang ganda. Super ganda. Oh, ang dulas, ang ganda. Tapos, siyempre, lagyan mo ng lotion after. Tapos, maganda. Yan po yung nakukuha mga good benefits sa green apple juice, sa green apple. Salamat sa tulong ng Kitchen and Health. Again, I love you. Thank you so much. Please subscribe, like, and share. Thank you.